Wala na. Hindi para sa mga bata kapag diba? Wala na yung sarili. Ito matigas. Wala na yung dating binili. Kaya nga. Pwede naman sa'yo yan. Ay, yung sa akin ba? Ano, tita? Sa dulo. Naka-charcuterie na, ano? Yun nga, itatanong ko sa'yo. Ngayon hanap ko. Sinama ko lang kasi ito dito eh. Itingin ka bang phone namin? Isa-shopping mo kung sakali. 1,299 dati. Yung gamot. Normal. Kawa eh. Sa pork steak at saka sa fresh pork chop. May pag gustong-gusto namin. Eh, kaso pag hindi mo siya nabibigyan ng oras.
15 po. Mahal. Alam mo ikaw tinatawag. Kasama ko yun. Asawa mo? Isang asawa mo? Ayos ah. Gusto ko yung sinasama ko grocery. Okay. Dati pati pa sinamahan mo. May mahasapak dito eh. Nasagot pa talaga eh. Singilin ko na yung 2,000 mong utang sa akin. Okay. Negative ka na ulit. Wala na pera. That's umukuhan. Wow, naman. Tapos na kami mag-grocery, guys. Hindi na ako masyado nakapag-vlog sa SNR. Say hi. Kasi maraming tao. Siya actually wala akong balak mag-vlog nung una. Nagmamadala rin kami makauwi. Dahil mag-lunch kami sa bahay. And then, saka ulit kami mag-grocery naman sa SM. And hinahabol din namin na makuwi ng maaga dahil si Kyle nagyayayang pickleball ba niya? Basketball. Mag-serve daw siya, taga-pulo to. So, hindi nga. Service talaga. Hindi dahil magpipickleball tsaka basketball. Pulo to tayong lahat ng serve niya. So, nagkaya si Kyle na magpunta dun sa gym na malapit dun sa bahay. So, gagawin niya kami tagapulot ng bola pala. Akala ko naman gusto kaming kalaro. So, ayun guys. So, pauwi na kami. And yun na nga. Next time na lang, subukan ko makapag-vlog sa SNR kapag mas mahaba ang oras namin. Pero, of course, mag-haul tayo. Kung mga nakikita, may dipigil ako sa sarili ko. Okay na? Bahay na kami guys from grocery sa SM. And dumating kami ng Giyami kasi magkasamip kami tonight. And bumili lang ako ng potato marble, ng kimchi, 2 fish cake. Tapos itong egg roll, itong radish, pickled radish. Yung maliit lang binili ko, tagta 20 pesos lang to eh. Yan, Danmuji. Hindi na yung malaki kasi pag yung malaki dami natitira. And si daddy kumuha ng coffee niya, Americano. So this one is yung zero. And itong isa di ko alam. So ayan mga binili namin sa Giyami. Good afternoon guys. Magpang 5 PM na rin and umuulan na nga. Nakasalang din yung laundry ko. Kaya kung may marinig kayo mga ingay guys, yun yung mga naririnig ninyo. Kailangan ko ng mahol to dahil may mga lulutuin na rin ako dito dahil bukas may pasok na yung mga bata, guys. Back to school na ang mga chikitings, ang mga bagets. Na nga pala sila pwedeng tawagin chikitings kasi malalaki na sila. Mga bagets na pala yung mga anak ko. So, ito na lahat yung napamili namin sa SNR, sa SM. And may mga binili na akong online. Mamaya discuss ko yun kung ano yung mga binili ko. And yung pinamili namin ngayon, yung mga meat is good for 2 weeks. Pero syempre, yung bigas, hindi yan for 2 weeks, guys. Actually, mahina nga lang kami magbigas. Kaso, mas mura na isang sako yung bibilhin. And for this grocery, guys, nasa almost 19,000 yung grocery namin.
Actually, hindi pa kasama doon yung pinamili ko sa Giyami. So, halos talaga naka 19,000 kami kahapon sa mga pinamili namin. Pero ang nakakatuwa naman, ang dami talagang meat sa ngayon. And yun naman talaga ang goal ko. Talagang mas makapamili ng maraming meat, and then kung wala kayong nakikita mga gulay, dahil dito talaga ako bumili ng gulay, dahil may binibilhan po ng mga gulay dito sa loob ng subdivision. So, ayan guys, simulan na natin mag-grocery haul. Pasensya na sa ingay ha, umuulan po. And ayoko na ipagpabukas pa na i-grocery haul ito. Dito ko umpisahang i-grocery haul muna guys, kasi dito yung mga frozen na products ko. Yung mga meat, kailangan ko yung balik to sa freezer dahil matututo dito. And of course, I'll do my best para masabi lahat ng presyo and tamang sabi kong presyo. Kung di naman nalagay ko sa screen kung ano yung tamang presyo nila. Yung first one, itong CDO na premium na tonkatsu. 6 na pork cutlets na ang laman nito. Dalawa yung kinuha ko niyan, and this one is 179. Sa SM ko to nabili. And sobrang favorite talaga namin to, itong French pork chop. This one naman, ang unit price niya is 535. Ang weight nito is 0.9. So, ang total price niya is 434.18 ba ito or 484.18. Hindi ko na masyadong mabasa yung presyo niya. And dalawa yung kinuha namin yan. And ang isa naman is nasa 1.1 ang weight, kaya ang total niya is 591.18. Sobrang gusto namin itong French pork chop. Si Daddy nagluluto niyan. Kapag weekend, yan ang dinner namin or lunch. Dahil nga sa weekend namin time sa din magluto. Kapag mga steak guys, si Daddy talaga ang in charge doon. Siya yung mas magaling magluto at saka magprito. Next one naman is itong pork muksal. 379 naman ang unit price ito. Ang weight niya is 1.7 and ang total price niya is 646.20. Ito naman yung ginagawa kong curry, pork curry. Hinihiwa ko yun na mas medyo maliliit kasi na ginagamit ko na pork curry. Next one naman is itong pork American ribs. Ang tagal ko nang hindi baby back ribs. Pero hindi baby back ribs yung binili ko kasi masyadong mahal yung baby back. This one naman is 389 lang ang unit price ito. Ang weight niya is 2.38. Ang total price niya is 125.82. Sa isang batch kasi na baby back, gusto ko mga around 2 to 3 kilos yung ginagawa ko para madami na kaagad. And of course guys, hindi mawawala ang chicken thigh fillet tuwing nag-grocery talaga ako. Ang unit price naman ito is 309. Ang weight naman ito is 2.1. And ang total price naman is 659.72. Ito yung Bounty Fresh na brand guys. Pero SNR club pricing siya. And yung isa naman, nasa 653.54. So, dalawang chicken thigh fillet yung kinuha ko. Mas gusto kasi nila to, kahit gumagawa ko ng honey soy garlic, para wala na daw hirap sa paghihimay. Kain na lang ng kain. And next one naman is itong chicken drumsticks. Ang unit price ito is 180 and 3.2 kg ito. And 579.60 yung total price niya. Gusto ko sana gawing chicken steak to. Pero parang sabi natin, gusto niya either gawin ko lang curry daw to ulit or honey soy pa din. And next one naman is itong ground pork na 5 kg. Pag ganitong 5 kg ang binili nyo, 269 na lang ang per kilo niya. Pag yung 1 kg ang bibili nyo, nasa 359 yata ang per kilo niya. Basta gano'n, nasa 90 pesos ang difference ng per kilo. Kaya itong binibili namin, yung ganitong in bulk. Ang weight ito is 5.2 nga, and ang total price niya is 1404.18. Masakit nga lang sa bulsa, no? Kasi isang biglaan na bilihan ng ground pork, pero marami nang pwedeng lutuin dito. Tsaka ito, makakagawa na to ng ilang meal sa amin, itong 5 kilo na to. Kaya pag meron ito, bumibili talaga ako. Tapos ang ginagawa ko, pinaghiwa-hiwalay ko na yan, para nakaready na kung anong gagamitin kong luto. So actually, after ng vlog na to, paghihiwa-hiwalayin ko na yan, guys, itong ground pork, para naka-ready na siya sa kung anong luto nga ang gagawin ko. Next one naman is itong shumai na shrimp and pork shumai. Sobrang favorite namin to, hindi naman halata, no? Tuwing nag-grocery ako, lagi talagang meron ito. And 4 yung kinuha ko niyan. And nasa 379 ang isa nito. 20 pieces na ang laman niya sa isang pack. So ayan, 4 yung kinuha ko. Kasi ito sobrang favorite namin siya and mabilisang baon din yan or meal.
Medyo mahal-mahal siya, pero actually mura pa rin to kaysa pag bumili ka sa labas. Kasi ang 4 na pirasong siomai doon sa gusto naming siomai sa may Mandarin Sky ay nasa 150 na yata ang 4 na piraso. Next one naman is itong XLF, Extra Long Fancy French Fries ng Hi-Fan. This one is 219 and 2 kilo na to. Last naman sa meat natin is itong premium na pork steak. So, ito rin pang weekend na ulam to. Dahil si Daddy lang pwedeng magluto lang yan. Sabi ko, turuan niya na ako kung paano niya ginagawa yung marinade ito para at least yung pagluluto, yun na lang gagawin niya. Ang unit price naman ito is 462. Ang weight niya is 1.6. Total price is 739.20. And dalawa yung kinuha namin. Yung isa naman is 723.03. And ito naman ang last sa frozen natin, guys. Kukunin ko siya para mas makita nyo. Itong salted crispy chicken poppers. Ito, nabili ko to dito sa subdivision. May mga nag-aalok dito, yung mga nagsisell online. And gusto ko siyang i-try kasi may chicken poppers ako na binibili sa Mandaluyong. 280 per kilo. Nakalimutan ko na yung brand niya. This one naman is 250. Nasa 1 kg na rin ito. So, gusto kong matry kung okay siya. Mas mura siya ng 30 pesos. And sobrang gusto ng mga bata yung chicken poppers. Pwede na yan once a week or pwedeng every other 2 weeks. Mabilis ang baon din to, guys. Lalo kapag hindi okay yung pakiramdam nating mga nanay na nahirapan tayong magluto. So, ito pa ito sa mga pang mabilis na naman paminsan-minsan. Next one naman is itong S&B na golden curry. Last time, nagtry ako nung hot. And parang okay lang, di pa rin naman siya ganun kaanghang. So ngayon, susubukan naman namin yung extra hot. So kaya isa lang, kasi subok muna. Kasi baka naman di magustuhan ng mga bata, mahirapan naman kaming kainin. So 8 cubes na ang laman niyan, and this one's 162.25. Ito sa SM ko binibili kasi mas mura siya sa SM. Next one naman is ground black pepper. Dalawa yung kinuha ko, net weight is 25 grams. This one is 22 pesos. Next one naman is yung brown sugar. May stock pa naman ako na brown sugar na 1 kilo pa. Pero kumuha pa rin ako ng 1 kilo ulit dahil malakas akong gumamit ng brown sugar kaysa sa white sugar. So this one naman is 36.50 ang isa. Dalawa nga yung kinuha ko. And kumuha rin ako ng white sugar. May stock pa naman ako nito. Ay hindi, wala na akong stock ng white sugar. Pero puno pa yung nalagyan ko nito. So kumuha lang ako ng 1 kilo. This one is 80 pesos. Next one naman is itong tapioca pearl. 500 grams na to. And this one naman is 100 pesos. Kasi gusto ni Daddy na lagyan ko daw ng sago pag gumagawa ako ng minatamis na saging. So, konti-konti lang naman magagamit ko dito. Hindi to isang gamitan lang. Next one naman is itong Oreo na 3+1. This one is 84.95 ang isang pouch. 9 ang laman niya. Magpapasukan na, guys. Kaya kailangan may stock na ulit ako ng Oreo para sa mga mabilisang pangbitbit nila sa school na pang snack. Do may baon nga laging lunch naman yung anak ko or minsan may dala pang sandwich. Dalawa nga pala yung kinuha ko nito. And next one naman is itong Febisco na chocolate chip cookies. And ang net weight ito is 600 grams. So yung ganitong tab is 259.95. Meron pa akong rose bowl. Kaso, ang hirap pa bumili nito. Madalas out of stock siya. Isa lang naman na yung stock ko, no? Dala-dalawa lang lagi kong binibili kasi ako lang naman ang kumakain ng sardinas at saka si Kyle. This one naman is 215 grams ang isa niya and 114 pesos ang isang ganito. Wala sila nung maliliit kaya yan na lang yung kinuha ko. Pero okay naman to. Mas sobra nga lang siya ng konti pag ako lang kakain. Pero pag dalawa kami ni Kyle, sakto lang naman. Next one naman, guys, is itong Rino Liver Spread. This one is 25 pesos and 4 yung kinuha ko. Ito naman ginagamit ko tong pangluto. Minsan naman pag trip ko, pinapalaman ko din. Next one naman is itong Chunky Corn Beef. Pure Foods to. 350 grams yung isang ganyang lata and easy open ka na siya. This one naman is 99.50 ang isa. 4 yung kinuha ko. Next one naman is itong rice flour. 500 grams naman to. Kasi doon sa ginagawa kong honey soy garlic, rice flour talagang kailangan yun doon sa recipe pero wala akong rice flour. So this time naman, inalala ko na bumili ng rice flour. And this one naman is 58.50. Next one naman is itong Nestle na all-purpose cream. 127 itong buy 2. Sabi niya nakasave ka ng 15 pesos. So 3 yung kinuha kong ganyan. So total of 6 pieces nga na all-purpose cream. Next one naman is itong buldak na carbonara.
5 packs na yung laman niya sa isang pouch na to. And this one is 309 pesos. Sa SNR ko to binili, guys. Next one is itong Himalayan na pink salt. This one is 900 grams. And this one is 262.50. And last na dito sa table is itong all-purpose flour ng Ellie. 1 kg to, and this one is 94.50. Isa lang yung kinuha ko nito. So, ayan na lahat, guys, yung mga nasa table. I-freezer ko muna to or i-ref yung mga kailangang i-ref kasi natuto na sila dito sa table. Balikan ko kayo pagka-ref ko sa kanila and then, doon naman tayo mag-haul. Yung nasa likod naman. Dito naman tayo mag-haul, guys. And bibilisan na natin para naman hindi kayo pantukin sa vlog na to. Pero bibigyan ko pa rin syempre ng mga presyo, yung mga tatandaan ko. So yung first one is itong Members Value na liquid laundry detergent. 2.5 liters na ang laman nito, guys, and 289 pesos yan. Gusto ko yung detergent na yan dahil hindi ako na-allergy sa kanya. Ilang weeks ko na siyang ginagamit and ayun na nga. Tingin ko nga na-allergy ako sa ibang laundry detergent na ginamit ko. Kasi nag-breeze ako last time. Sinubukan ko kasi ang bango niya. Kaso, yung bango niya hindi ko kaya, guys. Na-allergy ako sa amoy niya. Nangangati ilong ko. Sinisipon ako sobra. And sumasakit yung lalamunan ko. Pero sa akin lang naman yun, ha. Kasi talagang mabilis ako ma-allergy. May allergic rhinitis ako. Kaya talagang mapili ako sa mga laundry detergent, sa pabango, sa mga ginagamit kong may mga amoy dahil nga mabilis akong ma-allergy. Next one naman is itong Domex na Professional Toilet and Bathroom Cleaner. Dalawa yung kinuha ko niyan. 149 pesos ang isa niyan, pero pag bumili ka ng dalawa, may 20 off siya. Sa SNR nga pala to nabili. Next one naman is itong Joy. This one is 780 ml and 159 naman to. Next is itong Simply G na perfume shampoo. Dalawa yung kinuha ko and may free siya na 6 na sachet ng shampoo. Wala kasi yung naka-pouch. Mas gusto ko yun yung malaki na hindi na may ganitong nakatube. Yung pang-refill siya. Kaso wala no. 150 lang yun and madami na siya. So ito muna yung kinuha ko. 110 naman to. And next one is itong Colgate Plax na mouthwash. 1 liter na to and 429 siya and may free siya na toothpaste. Yung toothpaste niya is 193 grams. Itong triple action. Sakto, kailangan ko rin bumili ng toothpaste. Eh, may free na to. So, I don't have to buy na kasi meron akong na free na toothpaste. Next one naman, itong soap dish. Kasi doon sa kabilang CR, dalawa yung sabon nila. Isa para kina daddy and isa yung mestiza na soap. So, kailangan ko na isa panlalagyan ng soap. Kaya bumili ako na itong soap dish. This one is 85 pesos. Next one naman yung mga vitamins ng mga bata at ni daddy. Itong Kirkland na daily multivitamins. 500 tablets na ang laman nito. And this one is 1299. Ito iniinom nila tsaka vitamin C. Next one naman is itong cornstarch. 200 grams naman ang isa nito. And this one is 2150. Dalawa yung kinuha ko. Next is yung Happy Fiesta na vegetable oil. 900 ml per pouch to. And this one naman is 113.50. Dalawa yung kinuha ko din. Next one naman is itong Likam Kina minced garlic. 213 grams na to sa isang bottle. And this one is 192.50. Susubukan ko lang ulit na mag-minced garlic. Para lang sa mga mabilisang lutuin na hindi ko na kailangan mag-prep pa ng garlic. Pero lagi talaga akong bumibili ng garlic naman dito sa may palengke. And next one naman itong hoisin sauce. This one is 397 grams. 182 pesos naman ito. Lagi kong ginagamit ito sa mga niluluto ko, guys. Sa fish fillet and even do sa fried rice sa ginagawa ko, nagalagay ako ng hoisin sauce. Tsaka sa spam musubi. And next one naman is itong Likam Ki pa rin na premium na soy sauce. 1 liter to and this one is 229.50. Mahal siya, guys. Pero talagang mas okay to pag gumagawa ka ng sauce or ito yung ginagamit mo sa panluto. Mas masarap talaga siya. Next one naman is itong bulgogi sauce. Pang-marinate siya. 500 grams na ang laman nito. And this one is 209 pesos. Isa lang yung kinuha ko. Eh, hindi ko napakita kahapon to nung namili kami sa Giyami. Bumili rin pala ako nitong roasted seaweed, yung Bibigo na brand. And 150 to. 8 pieces naman yung laman na niya. And bumili rin ako ng large na egg, isang tray. 274.50 naman to. Meron din naman tintang egg dito sa may palengke. Pero bumili na ako ng isang tray kasi paubos na rin yung egg namin. Next one naman itong Selecta na fortified milk. Bumili lang ako ng isang nitong buy 2
na-save 15 pesos. 182 nga pala to. Kasi mayroon pa akong stock nitong 45 milk. Pero, dalawa na lang din naman yun. Next one naman, itong apple juice ng Fontana. 107.95 naman to. Bumili kami nito kasi gusto i-try ni Daddy. Nalagyan ng apple juice nga daw. Nag-shot kami ng Chivas kasi yun nakalagay dun sa likod ng box ng Chivas. Subukan daw namin yung anong lasa nun. And next one naman, itong SM bonus na honey. 455 grams na ang laman nito and this one is 180. And next one naman, itong Eden na sliced cheese. 10 na yung laman yan sa isang pouch and this one is 113 naman and dalawa yung binili ko. And kumuha rin ako nitong Baker's Best na buy 2 save 10. Sa SNR to guys, 104 tong dalawa. Kapag ganyan ang pinili mo, yung may nakalagay na save 10 pesos. And last but not the least, itong Marby na super loaf. This one is 79.75. May free yan, guys. Ayan, no. Laging may free yung Marby, na piyaya. Either yung original na flavor or yung ube. Nakalimutan ko para tong bigas, guys. Yung Coco Panda na premium rice na 25 kilos. Ito sa subdivision ko to in order. And 150 lang siya. Actually, ayaw akong mag-store ng ganito karaming bigas kasi baka magka-weevils. Kaso, ang mura niya, susubukan ko. Susubukan ko na ma-store to ng mas maayos para hindi siya magkaroon ng mga weevils. Kasi sa ganitong 25 kg, tapos 150 lang, nasa 47 something lang ang isang kilo. So, laking tipid to guys kasi sa binibili namin na jasmine rice sa SM. And ito rin yung binibili kong brand dito sa may subdivision na tingi-tingi na tag 5 kilos, 60 na ang per kilo nun. So, mas mura pa rin to. Kaya, susubukan ko to. Laking tipid din ito. So, ayan na lahat ang napamili natin sa SNR and sa SM at saka nga yung sa online. Dito sa subdivision, may mga nag-aalok ng mga food. And again, ang naging total nito is almost 19,000 and this is for 2 weeks or so. Kasi may mga iba naman ditong items sa tatagal talaga ng more than 2 weeks. Kung umabot ng 3 weeks to, mas maganda guys. Kasi talagang ang goal is makapagtipid naman talaga. Lahat naman tayo sa mahal ng bilihin. Sobrang nakakagulat na talaga yung presyo ng bilihin ngayon. Grabe na yung presyo. Halos dumoble na yung mga presyo ng mga pamilihin. From dating 100, ngayon 166 mo nang mabibili. Kaya naman talagang mas mura pa rin ang magluto sa bahay. Mas mura pa rin ang home cook na food. Siyempre, kailangan lang ng effort and mas sigurado ka rin kung anong mas nilalagay pag home cook yung food. And kailangan maging wise din tayo na maghanap ng alternative sa mga pinamimili natin na brands. Baka naman may mas mura, pero mas okay din naman siya. Pero kung talagang hindi niyo mapapalitan yung brand na gusto niyo, wala tayong magagawa dun. Sa ibang mga bagay kayo, kailangan magtipid. Kailangan nating tingnan kung ano yung mga pwede lang natin talagang palitan. Pero may mga brands talaga tayo na gusto natin nasubok natin, na yun talaga yung okay sa atin at gusto ng pamilya natin. So, hopefully nakatulong tong grocery haul na to para ma-compare nyo rin yung mga presyo ng mga pinamimilhan ninyo. And ako talaga sa SNR ako mabili ng meat kasi tingin ko malinis doon and mas mura din kapag bulk. And ibang mga groceries naman sa SM na kasi hindi lahat ng mga groceries na kailangan ko ay nasa SNR. So that's it for today guys. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. God bless. Bye!